salita na liliwanagan. Maroong umalang nananagpala, nanalaan sana mong minahal. Tumingin sa langit, kami ay umiinig, dahil ang Diyos ay sumilang sa atin. Alabay namin maumarasan ng lahat, ang lahat ay mangingihan natin sa Kanya. Parang ako'y para sa kayaan, makakyanan sa langit ko. Bukan ang buhay na walang wakas, sa lalakbay at titiwala ko sa'yo. Sa lalakbay at titiwala ako sa'yo. Magandang gabi mga verbum at mga housemates. Magandang gabi. At sa iyo, Father Jojo, at welcome back kay Daniel. Gandang gabi po. At welcome back din kay Doktora, ang ating housemate. Tagal-tagal po namin kayo hindi nakasama. Yes. Oh, di ba? Kayo din mga ka-verbum, no? At sabi nga natin pag Friday, thank God it's Friday kasi Friday is Verbum Day. So, Father, baka may babatiin ka. Ano tingnan ko itong nilagay mo rito O bakit? Wala lang. Cute nga ng mic mo Curious eh. lang ako. Oh, O, may kasi ilaw-ilaw. Yan. Naninibago ko pa sa mic mo. Ito na lang kayo topic natin ngayon. Mic? Ilaw. Ilaw? Ilaw, mic, ganun. Sa susunod pwede naman. Pero nabanggit mo topic, ano bang pag-usapan natin ngayon? Naalala mo ba yung nung isang araw meron nangyari sa inyo ni Mayor? Ano nangyari sa amin? Buti ka pa. Hindi ko maalala. Ano ba? Ikaw, buti ka pa. Naalala mo, nangyari Oo. sa amin ni Mayor. Pero hindi ko maalala. Ikaw naalala mo.
Oo, yung talaga lang, naalala mo ako. Hindi ko maalala eh. Hindi mo maalala. Oo. Hindi ko maalala kasi malala na ako. Hindi, wala po. So, magandang gabi po sa inyong lahat at marami pong salamat kasi naalala nyo kami. At kayo po ay narito ngayon kasama namin. At sana po ay patuloy tayong makapagnilay ngayon sa salita ng Diyos dahil tayo rin naman ay laging nakaalala na sabi nga ni Kuya Pip kanina na ang Friday ay Verbum Day. Yan po. Yan. Hindi natin dapat na hindi maalala ang Friday ay Verbum Day. By the way, Father, may nag-comment. Nakita ka daw niya kahapon. Saan? Ate Kit, Bantige, saan niyo po nakita si Father? Sa Yeah. pastoral planning. Yeah. At ganun din, batiin na rin natin ang ating social media partners. Unahin na natin. Siyempre, ang mga nasa Maynila, ang TV Maria sa pangunguna ni Father Roy Belien. Hello po. Si Ma'am Sharon Isla at kay Miss Kat Diaz. Good evening po sa inyong lahat. Ganun na rin kay Tia B, si kapatid na Jello. No? Yung si Tia B, yung kasama ni Father Kevin. Hello din po sa inyo. Dahil binati natin ang TV Maria, ganun din, batiin na rin natin ang dito sa atin sa Diocese ng Malolos. Ang social media partner natin, syempre ang social media arm ng Diocese of Malolos, ang Sandigan, sa pamumuno ni Bishop Dennis Villarojo. Bishop Dennis, good evening po. At sa pamumuno naman ni Father Franz Dizon. Yes, syempre, huwag makalimutan yung ating kapartner man sa South. Yes, Father. Hindi natin makalimutan ang RBN Plus sa mga taga Bicol, mga taga Region 5. Hello po, no? Pag hindi na po masyado maulan, papuntahin niyo kami dyan ni Father. Sama namin si Daniel at ang housemates din daw sasama sa Bicol, no? Pero marami pang pili noon. Ayan. Kamusta po kayo dyan sa Kabikulan? Ganun din po sa ating mga kapatid na madre, social media partners din natin, ang Religious of the Divine Word, sa pangunguna ni Mother Angeline Tamaken at ang kanyang Siyempre, ang Diocesan Biblical Apostolate. Hello po sa inyo. Ganun din sa ating mga Paska, no? At sa Religious Catechist of Mary sa pangunguna naman ni Mother Cecil Capiral. Capiral. Hello. But before anything else, gusto ko lang batiin ng happy birthday. Ngayon, Sino? nagdidiyong ng birthday si Pepito. Hindi man Talaga? nalaga, kundi si Kuya Pepito Cruz. Yeah, manonood daw Hello, Kuya siya. Pete. Hello Kuya Pitong, Pete Cruz ng taga Obando, Bulacan. Dati, ngayon nasa Quezon City na yata. Pagka kailangan nyo ng isda, hanapin nyo po si Pepito Cruz. Ayan. Ganun din, binabati rin natin yung ilang mga nanonood sa atin dito sa ngayong gabi na si Rain Espiritu, si Ashley Andaya. Good evening. Alam niyo na po yan. Pagka nag-comment kayo, no? Pakilagay kung saan lang po kayo nanonood at nang makita natin hanggang saan naaabot ng ating programa sa partnership ng TV Maria at Batang Minor TV. So, Father, kanina may salita ka na banggit eh. Ala-ala. So, kasi naalala ko si Kuya Alan. Oo nga. Si Alan Anthony. Nako. Ayan, nako. Mukhang busy-busy rin si Tito Alan at pero nandiyan lang siya. Siya nga director natin ng programa, di ba? Nandiyan lang siya sa likuran. Kaya Yes. ngayon din pala nagdiriwang din ng kaarawan yung kapatid ng classmate natin. Ewan ko kung natatandaan mo. Sino? Si Dimples Cruz, kapatid ni Basilio Cruz. Happy birthday. Talaga, si Soul. Yes. Pala niya yan, kapatid niya. Yan. So, Father, Yes. babatiin ko na bago ko makalimutan. Yung isang Donya na nanonood sa atin. Si Oo Donya naman. Opel. Hello. Yes. No? Tita Opel, hello. Good evening. Hello po, Mr. Opel. Ganun din Di kay, Opel. yes, Di Opel Marcos. Donya Opel Marcos. At ikaw din kay Kuya Mark Manabat. Get well soon. No? At, May sakit? may sakit. May sakit si Kuya Mark Manabat. Sabi ko nga, okay lang yan. Nakikiuso tayo. Tapos, may binati rin akong ganun na may sakit eh. Sabi ko, get well soon. Sabi niya, hindi ba pwedeng doon sa flood control tayo makiuso? Sabi ko, hindi na. Ayoko makiuso sa Senate Blue Ribbon Committee. Okay na sa sakit. No? Get well soon po sa inyo. At ganun din kay Emmanuel Tabligan. Siguro, Father, bago natin simulan,
Hmm? Tayo muna kaya ay magdasal. Oo naman. Sama-sama muna tayong manalangin bago natin ituloy ang ating kwentuhan sa gabi ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manaming mapagmahal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang kami ay matipon, magnilay, makinig sa iyong salita, at sana sa pamamagitan ng mga ganitong pagtitipon namin, ito nawa ay maging daan sa pagpapanibago ng aming buhay, sa pagkakaroon ng mapanibagong puso, at ng pagdating ng panahon, sa pamamagitan ng iyong salita, kami naman ay maging karapat-dapat na humarap sa iyong kaharian. Nihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan ang hindi ko makakalimutan. Palagi kong naalala. Magdasal. Hmm. Talaga. Yes. Oo, syempre, alam ko naman yun. Mamaya lang, magdarasal ka ulit eh. Kasi, Sana po, papasukin ako ng kasi gagabihin na naman tayo. Oo naman. Lord, sana makapasok ng bahay. Ganun ba? Mm. Oo, no, talaga, Father. Kanina, Father, bago tayo pumunta, bago ako pumunta dito sa iyo, sabi ko, ano bang alaala? Wala akong tuloy maisip. Alaala na Na? saan ko nabasa sa Biblia yung alaala. Talaga? Sabi ko, naku, malala na ako niya. Wala nang maalala. Pero ngayon, makikita natin, ano ba ang alaala? Alaala, no, sa wikang Ingles, yan yung memory. Kakanta ka. Hmm? Kakanta ka. Hindi. Memories. Plural yun eh. Singular lang yung sinabi ko eh. Ganun ba? So, hindi ka kakanta. Okay, sige. Oo, so memory lang. No? So, kaya po makita natin, yan po, siguro tignan po natin mabuti sarili natin. Ano? Dati po, yan yung isa sa mga pinaka matalas sa atin. Di ba? Sabi natin, matalas yung memory. Andiyan si Ma'am Jo. Di ba? Yan. Sasabi niya, ginagamit nila yung sa sa salarawan sa isang bata. No? Ay, Yung mga bakit? Hindi ka magaling kilala mag-isa. ako magaling dyan. Mm-mm. Si Father Sunny. Ang galing ng memorization yan. Classmate, hello, good evening. Shout out sa iyo. Oo, di ba? So, yun yung sinasabi natin, yung alaala. Tapos yung iba naman, yung mga hindi nakakalimutan, yung mga natatanging dates, no? Yan. Dahil lalo sa iyo, naku, pagka kay Mayor, kinalimutan mo yan. Ewan ko na lang, no? Birthday, anniversary ng ng kasal, no? Kung meron pa man kayong ibang mga mahalagang petsa, no? Pag nakalimutan yan, away. Peligro yun pag nakalimutan. Yun ang petsang nakalimutan, petsa de peligro. Oo, so totoo yun, no? So dati, ganoon, di ba? Tatandaan mo yan lahat, mga kaibigan. Ngayon, lahat kasi kahit di mo natandaan, pinapaalala na sa atin ng mga social media, Yes. pinapaalala, nakalagay na lahat doon sa cellphone, no? Mhm. So, hindi mo na kailangan lalahanin. Tapos yung ibang mga dati kailangan mo, ngayon, pwede mo na lang ilagay doon pwedeng ilagay sa bulsa mo. Ang tawag natin, memory card. Although wala na ngayon nun kasi iba na naman yung tawag, no? Pero yun din yun, no? Memory pa rin, yung memory storage, yung pinag-usapan natin, na doon na lang po nilalagay lahat. Kaya po minsan, yung alaala, nalalayo na sa atin. Nakalabas na kasi sa katauhan natin. No? Kanina nga nung naisip ko. Dati kasi pagka sa seminaryo, nag-aano tayo eh. Kami ni Alan, meron kami isa sa libangan namin, ano kaya magandang title nitong program natin? Kasi dati, ano ba yung title na naisip dito, Alan? Alikabok sa ilalim ng dagat, di ba? Tipong gano'n. Sabi ko, maganda yata yung alaala ng kinabukasan. Di ba? Magkakaroon pa na ilaala yung kinabukasan. Ay, Father, meron. Sige nga. Ang memory of the future o Ay, yung alaala ng present. kinabukasan ay yung present. So, meron. Hindi pwedeng wala. Pero, darating pa lang yun. Darating pa. Pero meron. So, yun nga. Yun yung aking, siguro mamaya, bibigyan ko ng mas malalim na paliwanag yan. Kasi, yun yung, habang nagre-reflect ako, palagay ko, yun ang magiging take away natin. Yung alaala ng kinabukasan o ng hinaharap.
Mhm. So, Maganda sige. 'yon. O sige, Simulan natin, Father. simulan natin, no? So, yung una po natin ay makita natin dun sa aklat ng Genesis, no? At yun po ay naroon sa kwento ni Noe. Kung naalala niyo pa si Noe, Mhm. no? So siya po yung nagtayo o pinagtayo ng Panginoon o pinagawa ng isang malaki o dambuhalang daong Naalala niyo kasi pa ba yan? magkakaroon ng baha kasi hindi ayos yung flood control. Yan po. So, nun pa lang pala hindi na naaampat yung baha. No, so, tingnan po natin ngayon yan. Nakalagay po yan sa unang talata. No, yun lang naman po. Unang talata po yung ating babasahin. Babasahin po, no? Ni Brother Daniel. Mike. Eto po. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Ayan, no? So, ang ganda nung pagkakalagay dito, sabi, hindi nawaglit sa isipan. No? Ibig sabihin, no, kung natin lalagay yun yung sa isang salita ay hindi nakalimutan. O kaya sa isa pang salita, dalawa kasing salita, hindi nalimutan, naalala ng Panginoon, no? Ng Diyos, si Noe, no? So kaya doon pa lang pinapakita po sa atin na napakahalaga. No? Yung moment akong naalala dati, mayroong isang very poetic na paraan ng pagsasabi na Poetic na oo, paraan ng yung kapag pagsasabi. meron kang gustong sabihan na tao, Mm. sabi niya, hindi ko man kayo laging naaalala, pero hindi ko naman kayo nakakalimutan. Yun. Diba? Kasi totoo naman minsan may ginagawa tayo, nalibang tayo, hindi natin naalala yung tao na yon do sa oras na yon. Mhm. Pero hindi nawawaglit yun sa isipan natin. Lagi siyang baon natin nung lahat ng mga ginagawa natin. Diba? So, yan yung sinasabi sa atin dito, yung hindi nawaglit. No? Lahanin natin na si Lord, no, ang Panginoon, nung nakita niya na yung kasamaan ng tao, no, medyo nakita niya na parang, nako, ba't ba ganito to, di ba? Pero nung nagtagal na, sabi nga sa atin, ay tumigil yung ulan, hindi nawaglit sa isipan niya kasi mahirap yung ganun Yung nagpaulan ka na nagpaulan, nakalimutan mo, naku, meron nga pala akong mga tao, baka mamatay, di ba? So, kasi, syempre, hindi mo naman pwedeng sabihin sapat-sapat yung pagkaing baon nila. Di ba? Meron man silang baon doon sa daong, paano naman yung iilhanin mo? Bawat hayop, Mm. mayroong isa-isang pares yun, papakainin nila yon. Tapos, kung wala sila makain, kakain lang yung hayop. Problema, paano mo lulutuin? Masusunog din yung daong pag nagnagawa ka ng apoy, no? Kaya ibig sabihin, talagang kailangan na sila ay dumaong sa lupa, no? Kailangan silang bumaba ulit doon, hindi pwedeng laging lulutang-lutang lang sa tubig, no? Kaya doon pa lang sinabi na sa atin, naalala ng Panginoon, hindi niya kinaligtaan yung kanyang binilinan, si Noe, na kaya niya sila binili na ililigtas Mhm. Di ba? The way kanina, Father, Mhm. nabanggit mo yung patay. Mm-mm. Gusto ko lang batiin Patay? yung mga nanonood ni dyan sa punerarya sa Pasay, sa Veronica. Magandang gabi po, lalo na kay Sister Gina Bayos. Nagpapa-shoutout siya. Good evening po. Nanonood po kami ngayon from Santa Clara Catholic Charismatic Community sa Pasay. At yung mga taga Veronica punerarya sa Pasay, hello po. Dahil binati natin sila, Council 4627. Ayan shout out sa Knights of Columbus Council 4627 ng Santa Clara Parish sa Pasay. Good evening. Yun. Wow. Other, hindi ko po Yes. siya kilala pero nag-hi si Angelo Penafien.
Father Jojo, hello. Uy, hello po. Si Angelo Pinafian. So, Mm-mm. hindi nawawaglit, totoo naman yun, Father, hindi nawawaglit o nawawala sa alaala ng Panginoon yung mga tao. Mm-mm. At yun yung dapat siguro nating tandaan din, no? Kasi yun yung special sa kanya eh, di Yes. ba? Alam natin yun, isipin mo, habang dumarami kasi yung senses, di ba lagi yung sinasabi sa atin yun, yung sa learning process, mas maraming pandama yung ginagamit mo, ay dyan si mamo, no? Mas marami o mas malaki yung chance ang matandaan mo yung mga yon, Yes. di ba? So kapag ka nakita mo, narinig mo lang yung teacher, pwedeng matandaan mo nga, no? Pero pwede rin hindi. Ngayon, kung susudlungan mo pa ng nagsusulit ka sa board o ngayon, mga visual aids, may mga slides na pinapakita, may short films, kunyari, no? So, mas matatandaan. Mhm. Lalo na kapag pinasulat mo pa, no? So, kasi gumagamit din ng kamay. So, mas dumarami, iisipin mo na lang. Makakalimutan ba ng Diyos ang tao? Nung likain niya ibang bagay, salita lang, Yes. laway lang puhunan. Pero yung sa tao, kumuha siya Putik. ng putik, hinulma pa niya yon, Mm. no? Hinubog, no? Sabi nga sa atin, hiningahan pa. Tama. Ibig sabihin nun, Ano? pati yung may gawin ng bibig ni Lord o yung ilong niya, yung putik. Sa tao Dinikit lang. niyang ganun eh. Dinikit Sa niyang tao ganun lang, sa ilong sa eh. tao lang na dumihan ng Panginoon. Oo, kaya Ay, di niya kumusta ang makakalimutan putik? ng tao. Tama. Di ba? So kaya makita natin dito, lalo kay Noe, sabi sa atin, hindi niya nalimutan si Noe. Kasi siya yung kausap At niya saka, nun eh. Father, makikita rin natin yan, no? Tinitingnan ko nga kanina kung nandito sa sa ating mga babasahin. Doon sa Ebanghelyo ni San Mateo, di ba, nakalagay din doon, sabi niya, huwag mag-alala kung yung ibon niya hindi nakakalimutan, tao pa. Ganon Mhm. ka-importante yung tao sa Mhm. kanya. Tama, no? So kaya, Ano? Bago na nagme-memory loss si Father. Babatiin ko lang Hindi. muna, Father, teka. sige nga, Kasi may nanonood sa atin galing Japan, si Katrina Carlota. Hello, good evening, watching from Japan. wow, oo. Di ba? Gandang gabi sa inyo dyan. So po, Ganun din kay... babati doon. Ikaw galing ka doon eh. Hindi ako nagpunta eh. Hindi ako nagpunta ako pero hindi ako bumati. Kumain lang ako ng kumain. Hello din kay Sister Carmelita Bernardo. Good evening po, Father Jojo, Kuya Pip, at watching from Ina ng Laging Saklolo sa Uy. Hagonoy, Bulacan. Hello Hello po sa po. Hagonoy. By the way, San happy Pedro. birthday kay Kuya Eddie, asawa ni Sister Gina. Uy, hello po. Kayo nga Happy happy birthday kay Kuya Eddie. Oo. Ganun din kay Ma'am Melma de la Cruz. Good evening po sa inyong Sister May, lahat. hello po. Si Norma Brigola. Good evening, Father Mm. Joe, Kuya Pip. San Jose del Kasama. Ponte. Ganun din kay Elisa Mendoza. Magandang gabi po sa inyong Yan. So, salamat po. So, yung sinasabi ko kanina, hindi ako nagme-memory loss. na ba? Kaya lang, tumatiming lang ako mabuti sa'yo. Bakit? Kasi yung sabi mo pagka nakakalimot, di ba? Kaya yun sasabihin sa'yo ni Mayor, tandaan mo. Na ano? Oo, pagtandaan mo, isuksok mo sa kukoti mo. Ano? Diba? Nanonood nga si Mayor rin eh. Baka mamaya sabihin niya. Hindi mo di binabati. Wala ka. Binabati po. Sinakita ko nag-comment na. Uy, kailangan siya paparamdam bago mo batiin. Kasi baka sabihin niya, hindi mo naman ako binati. At least this time, pag binati ko, alam kong makadidinig niya. Hello, good evening. Andito kay Father. Uy. Tandaan mo, huwag mong kakalimutan. Uuwi pa ako mamaya. Huwag ka mag-alala, Mayor. Recorded to. Ayan. Niloko lang. No? So, yan, di po ba? So, yan yung isa, no? Nakita natin kung paanong yung mismong tinawag ng Panginoon, no? Si Noe, ay isipin na lang natin kung siguro kalahating taon bago yon, no? Bago itong nangyari. Noon niya binilinan si Noe na gumawa ng daong. Medyo sabihin natin, recent pa yon, hindi malilimutan. Pero maganda kay Lord, hindi short term ang memory niya. Talaga? Oo, long term yan. No? Hindi lang long term, eternal, forever. Oo naman. No? So kaya pagka tinignan natin yung ikalawa, Yeah. binabanggit sa atin kung paanong
ilang saling lahi na yung lumipas, hindi pa rin nalilimutan ng Diyos. No? So, tingnan nga po natin yan, no? Yung nakalagay po dun sa ikalawang aklat naman ng Biblia, yung Exodo. Babasahin po sa atin yung ika-6 na talata ng ikatlong kabanata. Dito po sa Serem. Ako ang Diyos na iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Si Moises ay nagtakip ng mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Yan, no? So binabanggit po sa atin yung pagkakasabi na nagpakilala raw itong si Lord kay Moises. Ang sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Yung tatlo, hindi naman niya ano yun eh. Hindi naman, hindi naman niya lolo yun eh. Na hindi niya tatay, hindi tatay ni Moises itong si Jacob. Para masabing, yan po tatay ko, tsaka yung lolo ko, tsaka yung lolo ko sa tuhod. Hindi. Matagal yung pagitan nila, no? Kasi isipin natin, pagkaraan ni Jacob, naroon si Jose. Kaya napunta sila sa Ehipto. Nung napunta sila sa Ehipto, ang sabi sa atin doon sa pasimula ng aklat ng Exodo, dumating daw yung panahon na yung naging bagong paraon. No, pansin mo yan, nakalagay dyan sa unang kabanata yun. No? Na yung bagong paraon, hindi raw nakakikilala kay Jose. Kaya wala siyang maramdamang utang na loob kay Jose at dun sa mga Israelita ba't sila nandun? No? Isipin mo, kung yun nga hindi na matandaan, sila pa yung may malaking utang na loob dun sa lahi ng Jose. Gaano pa yung mga Israelita? Ganong katagal na yung pagitan bago pa lang naroon si Moises, bago siya isilang. Tapos, nung isilang si Moises, yun pa pakilala. Sabi siguro nitong si Moises, kung titingnan natin, sino po ba yung mga yun? Di ba? Ito, Father, merong ano. Total, pinisip natin, pag-usapan natin yung alaala eh. Meron ito, hindi nakalimot. Nanay, hindi nalimutang batiin yung kanyang anak. Happy birthday daw kay Brother Christian Velasco. Sabi ni mami niya, si Hello Edna po. Velasco. Hello, happy birthday sa'yo. Oy, malapit na rin siya. Pumapasok na rin siya sa kanyang pre-diaconal program. Yan. Seminarista yan. Yes, si Christian Velasco. Father, kanina nandito dumaan din. Nanonood din sa atin ngayon eh. Si Justin Garbo, happy birthday. Sakristan mo dito. Yes, Sa atin happy kanina. birthday. Happy birthday sa Justin. At ganun din, hi daw, sabi ni Althea Tambo, Father Jojo. Uy, si Ate D, Dolores Magsino ng Milan. Hello po, Ate Sister Dolores. At si Sally Dulaca, good evening, Father Jojo. Ayan. Good evening. So, ito, Father, balikan natin. Itong tatlong pangalan na to, hindi ito nawawala sa alaala ng mga Israelita, no? Hindi nawawala kasi ang tawag nga nila riyan, patriarka. Kulang na sabihin, itong tatlong ito, bagamat hindi naman sila sabay-sabay kasi sunod-sunod yun di ba? Tatay, anak, tapos apo, no? Gusto sabihin, yung sa kanila kasi nagsimula yung lahi nila, no? Ayan. Yung tinatawag natin ngayong Israelita. Kaya napakahalaga kaya laging pagka nakita natin mga Israelita, bukang bibig nila sila ay anak ni Abraham. Lahi kasi sila ni Abraham, no? So hindi nila nakakalimutan 'yon. Kaya si Moises, bagamat siya ay malayo na yung agwat niya doon sa kung kailan yung panahon na nabuhay itong si Abraham, Isaac at Jacob, naintindihan niya 'yun, kilala niya 'yun, no? At yun yung ginamit ng pagpagpakilala ng Panginoon sa kanyang sarili kay Moises. Kaya sabi niya, teka, ilala ko yun no? Isipin mo ika. Akala namin nakalimutan na ng Panginoon yung bayan niya No, kasi ginamit nagparamdam. Father ng Panginoon na paalala kay Yahweh na, yung mga ninuno mo, si Abraham, si Isaac at si Jacob, ako ang inaano nila. Kaya dapat ikaw, sama ng mga Israelita ngayon, ganun din, ako din ang huwag niyong kakalimutan. Tama rin, no? Gusto niya sabihin kung sino yung
Diyos nila dati. Yun din yung pa rin ang Diyos ninyo. Yes. No? At kung paanong ganun ko sila inalagaan, kayo rin, ganun ko pa rin aalagaan. No? Kaya napakahalaga nung yung alaala na yan. No? Pagka naaalala natin, yung kulang na lang, di ba? Minsan sasabihin, alam mo nung nabubuhay yung tatay mo, Mm. no? Talagang ganoon kami magturingan para magkapatid. Tama. Kaya kahit wala na siya, asahan mo, huwag ka mahihiya. Nandito lang ako. Kanyari, gano'n, di ba? So, gano'n din itong si Lord kaya doon sa Israelita. Sabi niya, kung ano yung naging Trato ko sa kanya. trato ko sa kanila kasi ganun katindi yung pakisamahan namin. Yes. Ganun din kami sa iyo. Ganun din ako sa iyo. At Father, yun lang ang gusto, yun yung sa binasa natin na ito. Yun din yung gustong ipakita sa atin na mapasa panahon din ngayon. Yan din ang gustong sabihin sa atin ni Lord. Na hindi ninyo ako dapat kalimutan dahil ako mismo hindi ko kayo kinakalimutan. Kahit yung mga ninuno ninyo, yung mga lolo't lola ninyo, kung sila nga inaalala ako dapat kayo din, wag nyo akong kakalimutan. Totoo yan. Sige, di tuloy pa natin. Tuloy pa Nang natin. mas lalo nating maalala. Pero bago natin ituloy, Father, Mhm. batiin ko lang ng happy birthday dahil binati ni Sister Kit Bantigue. Birthday din pala ni Father Rainiel ngayon, si Kuya Rainiel Pineda. Uy. Hello, At si Father Rainiel. Father Conrad Sablat. Kaya Uy, Kuya, inabutan natin yan nakita ko siya kahapon. Inabutan natin yan sa seminaryo di ba? Mhm. Si Kuya Conrad. Father Conrad Sablan. So, Father, yung susunod na alaala, saan naman natin titingnan? Titingnan natin Okay. yun doon sa lalayo tayo ng konti 105. Sanay ka pa bang humanap nun? Sandaan ika-105 kabanata no ng aklat ng mga awit, no? Babasahin po sa atin ngayon ay yung ika-14 na talata. Ay, sorry. Ika-8 talata po pala. Hindi ko naalala. Malala. Sorry. Babasahin ni Tita Cora, 105. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Yan. So sabi yung tipan daw ng Panginoon, talagang hindi niya kinakalimutan. Yes. No, kung titingnan natin, no, so sa pag-unawa natin sa salitang tipan, ayan ay maituturing nating kasunduan. Yes. Pero doon sa kasunduan, ito yung iba no, sa kasunduan na yan. Kadalasan kasi sa atin, kung sinabi kasunduan, parang pantay tayo lagi. At saka Father, karaniwan, palagi kasama sa kasunduan sa panahon ngayon or yung agreement, may time frame. Oo. No, pero dito, una, walang expiration. Wala. No? Hindi ba no isang araw tinatanong mo rin sa akin yan? Nubutan to Di ba? Tinanong ko sa akin yun. Hindi ko maalala. Hindi mo maalala talaga. Tinanong mo yun, sabi Ano mo, ba tanong nasa ko? ba yung expiration date dito sa marriage contract namin? Di ba? Hindi ba ganun? Walang expiration po ang marriage contract. Kaya nga hinahanap ko kung baka meron. Kasi gusto ko pa. Gusto ko pang yung marriage contract yung forever na yun. Hindi na. Ay, hinahanap ko nasa expiration contract. Walang expiry pala yun. Kaya nalungkot ka pag Hindi, natuwa nga ako. Di ba? Talaga mo pa ako padal Nanonood kaya ngayon yan. Naku, biglang uminit Oo, kanina pa ako naiinitan eh. Ayan, ikaw talaga pa. No. Hindi. Yun nga, no? Kaya tingnan natin, no? Yun yung sinasabi sa atin dito. Tapos kalawa, doon sa tipan na yan, no? Na pinapakita natin, tipan ng Panginoon sa atin, hindi tayo pantay. No? Lamang ang Diyos sa atin, hindi tayo pantay. Tapos, lamang din siya doon sa sagot, doon sa tipan. Isipin mo nga, yung tao, laging
ah, nagkukulang doon sa kanyang bahagi sa tipan. Pero ang Diyos, hindi naman siya sumusuko, hindi bumibitaw doon sa tipan. Di ba? So, na kung titingnan natin, sa iba yon, teka muna, ano na, tapos na ang kontrata natin. Di ba? Eh sa kanya hindi, no? Kasi talagang gusto niya tayong makasama. Yes. At dahil gusto niya tayong makasama, no? Talagang kahit hindi natin na natutupad ng buong buo yung tipan, eh naroon pa rin tayo sa kanya. Hindi niya pa rin tayo iniiwan. Mm-mm. Kahit, Parang ikaw, di ba? oh, ano naman ako? Hindi ba gano'n naman talaga? Na ano? Oo, sabi mo nga napakapalad mo bilang asawa. Oo, di ba gano'n yung ibig sabihin nun? Napakapalad mo kasi matyaga asawa mo. Tama. O di ba? Napakapalad mo kasi hindi ka nalilimutan ng asawa mo. Tama. Mm. Napakapalad mo kahit na siya nalilimutan mo minsan. Tama. Mamaya pag-uwi may tao. Ay, Oo, naku, di ba? Oo. ay, babati muna ako. Sige nga, Shout out muna. babati ka sa kanya. Basta mo yung bati na tayo. Oh, peace. Ayan, good evening kay Emerenciana Carpio, Imelda Hello po, Seminary. Enriquez, Ludi Lasola, Raquel Santos de la Peña, si Sally Daluca, good evening. Ganun din kay Altea Tambo or Tambo. Kay Nelly Abrea, good evening, watching from May Kawayan. Good evening sa iyo, Father Jojo, sabi ni Nelly Abrea. Ganun din kay Lourdes Kamua. Yan. Si Carlo Alvarez, Ipe Sancho. Si Brother Carlo. Hello, Kuya Carlo. Hey, hello. Mm-mm. At si Mary Stefan Fortaleza, Haji Masangkay, Roger Pulga, Emily Trova, Tayoba, Rain Espiritu, at again, Ashley Andaya, good evening. Yan. So, yan yung mga nanonood. Lagay niyo po kung saan kayo nanonood para makita natin. Yan. Katulad ni Edna Canyeda. Magandang gabi. Watching from Cagayan de Oro City. Yan. Talaga. Diba? May Opo. Japan na, may CDO pa. Mm. Hmm. Ayan, di ba? Yan. Ano pa daw? Okay na, okay na. Yes, okay na. Mamaya ulit. Babati pa tayo. Marami pa yan. Sige. So, salamat po. So, ngayon po ay ating po pag-uusapan yung kasunod. No? At yun po ay yung binabanggit naman sa atin sa ika-103. Atras lang po tayo 2 kabanata, no? Ng aklat ng mga awit pa rin. Babasahin po natin yung ika-14 na talata. Alabok. Alam niya na alabok yung ating pinagmulan. Alam niya ang babalik din sa alabok kung mamamtay. Yan, di ba? Alikabok daw. Oo, alabok. No? Alabok. Yung sinabi mo kanina may Alikabok. alikabok doon sa ilalim ng dagat. Ito, No? alam nyo, sabi ng gandang title ng pelikula, Alikabok, sa ilalim ng dagat. Oo. So, ayan, binabanggit sa atin ito, yung yun daw, alabok. Alam ng Diyos, hindi niya kinalilimutan, alabok tayo. No? Ibig sabihin ganito, alam mo naman, tao yan no? Nagkakamali yan. Huwag mo ituring na Diyos yan. No? Na banal, walang nakakalimutan. No? Alam ko yun, ang dialogue mo kay Mayor Inulit ko lang. Ito talaga, lagi na lang Diba? dialogue ko kayo ngayon. Oo, di ba? Hindi, pero totoo naman, di ba? Yun yung nasa isip lagi ng Diyos kapag inaalala niya Nanonood tayo. ng CCTV sa bahay namin. Ano nangyayari sa loob ng bahay namin? Oo, di ba? Meron pa nga yung mic kaya narinig ko sa akin kapag nanonood ako Nanonood kang TV, wag yung CCTV namin. TV nga yun. May sisi nga lang sa simula. Kasi pag napanood yun, masisisi ka. Naku, Father. By the way, Father, sabi nung mami ni Father Fiel, tungkol sa alaala, sabi niya, God remembers our needs. Just like in Noah's time, God remembered and intervened as always. Nasa Bible daw yon, Genesis 8:1. Wow. So, Yeah, Genesis 8. kaya sabihin, No way. oo, na magpahanggang ngayon nga ay hindi pa rin tayo
Yes, Kinakalimutan ng yes. Diyos. Totoo po yan, no? So yan po, no? Kagaya, sana po tutularan natin siya. Kung meron po tayong insights, i-share din po natin doon sa comment section, no? Para po may Nanay natututunan. Tan Pari ito, baka mamaya sabi niya, Biel. Ay, Biel pala, Father Biel. Oo. Yan, sabi niya, Biel, ito sermon mo bukas ha. Sabi ng nanay. Yan. Ayan, meron si Mayor, oh. Yan, magandang gabi, sabi ni Mayor. Magandang gabi, Father Jojo. Wala ako ha. Oo nga. Magandang gabi po, Father Kabahan. Jojo, Daniel at mga verbum mates. Oh, kabahan ka na, mama. Yan. Kabahan Nabahan ka ako na. bigla, walang pipto na. Oo, si Mayor. Ayun eh. Oo. Kabahan ka na. Ang linaw ng mata ni Pan. Siyempre, kabahan ka na. Ayan. Naku, ikaw naman, pinakakaba mo. Good evening kay Jerry Bacani at kay Ismael Brihino. Father, para mawala yung kaba ko, Oh, ano nga? ituloy na natin yung basa natin. Yun nga, nandun pa nga tayo sa yung alaala, no? Binabanggit sa atin na alam daw ng Diyos na alabok tayo, no? Mhm. Alabok yung pinagmulan, ibabalik din sa alabok balang araw, no? Na nga, kapag ka nagpapaalala sa atin ang Panginoon, sinasabi niya sa atin, wala ka namang madadala. Kaya wag na yan yung mga pahalagahan mo. Tama. Di ba? So sa bandang huli, alam natin na ang mahalaga ay yung mga bagay na hindi kayang hawakan ng kamay, hindi kayang isilid sa bulsa. Di ba? Tama. Ang mahalaga ay yung nandun sa ating kalooban, yung pagmamahal natin, no? Yung mga pagpapahalaga natin, yan yung mga mahalaga sa buhay. Di ba? At saka, Father, ano, di ba? Kung yung mga material na bagay hindi nadadala eh. Kaya nga pagka sa patay na naman. Ang makikita lang yung alaala ni. O, di ba? Alaala Alaala nila. ng mga naulila. Ng mga naulila. Di ba? Dapat yun yung pinapahalagahan. Yung Minsan nga gusto ko sabihin, may alaala rin ako, ba't naulila lang? Ay, Father, kanina, isa pa sa naisip ko. Di ba pag kami namamatay ulit, patay na naman. Hindi ka rin tingin natin pag may patay. Akala niya may akala niya ibig sabihin may bagong ng patay. in loving memory? Ano ibig sabihin? Ha? Mapagmahal yung alaala. O, kaya nga, di ba? Di ba kung inaalala dapat in loving memorization? Inaalala mo eh. O in loving sa isang mapagmahal na pag-alala. Oo, naalaala kasi yon, hindi pag-alala. Okay. Alaala, no? Yung inaalala mo with fondness. Okay. Hindi yun yung may isda, fish pond yun. Oh. Fondness, F yun, F. Si Daniel, may naalala kaya? Ha? Meron yan. Tanungin mo, ba may naalala? Ikaw na magtanong. Kasasabi Ikaw, ko lang eh. ano alaala? Ikaw naman, magkakatabi tayo dito, Diba? pinapadaan pa sa akin lang, para may operator niya. Ako po yung naalala ko po dito. Katatapos lang po kasi ng exams po namin sa Salvation History. At rin po yun mga pag-alaala sa mga pangako ng Yahweh, mga covenants. So yun. Siguro po napagninilayan ko po ngayon na dahil nga po nasabi na yung pangako na hindi kinalilimutan. Yung kaninang sa tipan, yun. Nagninilayan ko siya na madalas po pala ang mga alaala na hindi nakakalimutan ay hindi lang dahil nilalagay sa isip, hindi lang po inaalala ng isip. Sabi nga po noon namin, teacher namin, pag gusto mo maalala, dalhin sa puso. Yun. Kumbaga, hindi lang nilalagay sa isip, kundi pinapatagos sa puso. Para kahit, yun nga, sabi nga ni Father kanina, di man laging naaalala, ngunit di malilimutan. Yun. Kasi yung puso, yung hindi nakakalimot eh, hindi naman yung isip eh. Kaya napansin mo, no? Ba't yun yung pakatingin sa akin? Kabahan mo na ako. Kinabahan na rin kasi ako, nadamay kita. Hindi. Kasi totoo naman yun. Napansin niyo yun, yung pagka yung isang tao, lalo bedridden, yung sasabihin sa atin, na sila ay halos ulyanin na. Ulyanin, no? O kaya naman, minsan nga, yung parang kulang na lang sa
yung gulay. Mm. Umiiral na ron yung ala ng puso. Hindi niyo alam. Hindi lang pala sa utak level ang alaala. Uy, kaya nga alam mo, pagka sinasabi ko yan doon sa iba, sabi ko nga, hindi niyo napansin. Mm. Kaya nga kako, pagka nakikita natin yung tawag dito, nakita natin si Jesus. Mm. Wala kayong makakita na kaganon. Na nakaganon. Bakit? Wala. Bakit? Kasi sinasabi niya, hindi ka naman dito itinanim eh. Dito. Dito. Okay. Lagi siya nakaturo doon sa puso niya, di ba? Yung pala yun. Oo, Yung ganun pala yun. yun. Oo, ganun yun. No? Yan, naku. Ay, by the way, shout out nga pala sa Biblical Apostolate sa parokya ng San Andres. Uy, sa amin to, sa Garay, San Andres Apostol. Good evening sa iyo, Sister kay Evangeline Frias de Castro at kay Ate Beth Bernal. Hello, Ate Beth, good evening. Ganun din kay Ate Christine Prado. Hello. Ano ba na? Si Ate Christine? Ate Christine? Abro. Abro. No? Tapos, syempre, nandun din yung makalimutan mo yung mga nakilala natin sa Milan. Diba? There's si Sir Vanji, Panganiban, there's si Angelica Prodon, Brother Alex, no? Nandiyan si Hindi ko makakalimutan. Diba? Classmate, si Kuya Oyet. At sa asawa niya, si Ate Michelle. Yes. Hello. Tapos, din pa si na sa may Rome si Ay, si Ate Banji. Mr. Milen, nakita ko parang nasa Milan na isang araw. Sabi ko nga hindi pala niya kilala si Doc Christian. Yung classmate natin nandoon sa Milan kasama si Sunny. Hello, good evening. Good afternoon sa inyo lahat dyan. Yes. Ayan. So, Father, kanina sabi mo, meron pa ba tayong pagdinilayan o makikita na tungkol doon sa alabok na yan? Hindi na tungkol sa alabok, alaala Alaala. ang ating pinag-uusapan ngayon hindi alabok o pag-uusapan natin kundi yung alaala na ito yung siguro Alaala ng Diba? kalipas. yung madalas yan yung pinaka gamit nating pag gamit dun sa salitang alaala eh. Yung sinasabi natin na naalala mo dati. Di ba? So, tingnan niya natin yan, yung nakalipas, ang pinag-uusapan natin dito. Titingnan po si ka-6 na kabanata ng aklat ng Deuteronomio at babasahin po Hindi, sa brother. Yes. Awit ka, awit. Ay, so, awit. Ito. Ano ba yun? Sorry po, sorry. Ikaw talaga. Hindi mo maalala. Okay. Pasensya na po nangyayari. So, yun pong sa aklat ng mga awit, no? Ika-136 na kabanata, tapos ika-23 talata po. Babasahin sa atin. Nang tayo'y malupig ng mga kaaway, hindi niya nilimot. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at di matatapos. O, di ba? So, dito pinapakita sa atin, ganda nga, yun daw pag-ibig ng Panginoon, hindi magbabago. Yes. No? At hindi lang dahil sa hindi magbabago, no? Yung sa simula, no? Ano binanggit sa atin? Father, maganda nga yung sa salin dito Sige nga. nakalagay dito sa binasa ni Doktora. Di niya nilimot nang tayo'y nasa kahihiyan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ayan, di ba?
So kung titingnan natin yan, yung pagkakasabi mo, no? Hindi raw nilimot sa kahihiyan. Yes. Kasi kadalasan, pag nadala sa kahihiyan, kalimutan na. Mm. Di ba? So yan yung, di ba, yung tinatawag natin parang kulang na lang yung mga fair weather friends. Fair weather Di friends. ba? So kapag maganda yung panahon, Mhm. naalala ka lagi. Pero sa panahon na ikaw ay nasa kagipitan, nasa kahihiyan, Hindi ko nakakalimutan maalala. ka na. Yan. Huyo na lagi. At saka Father, minsan, hindi lang doon, ah, ah, pag wala nang makuha sa'yo, wala nang mapapala sa'yo, Mm-mm. hindi ka na rin maalala. Huyo nga, huyo. Oo. Di ba? Na yun ang masakit na katotohanan. Pero totoo yun. Mm-mm. Kaya nga, siguro, para bigyan ng daan yung gusto kong, yung sinabi ko kanina, yung memories of the future. No? Mm-mm. Sige nga. Pwede nating gawin na yung ating maaalala o magiging alaala ng kinabukasan ay yung masasaya lang. Yun ay, dahil ang memories of the future ay yung present, so kapag surround your present with people na magiging masaya ka, surround yourself with experiences na masasaya, piliin mo yung mga taong gusto mong maalala pagdating ng hinaharap. Yes, saka siguro isa pa, Mm. hindi lang naman yung kasama mo yung mga taong gusto mong maalala, Mhm. kundi ikaw rin naman ang gagawa ng alaala ninyo. Yes. Di ba? Ayan. Parang ang ganda ng building good memories Yeah. for the future, di ba? Di ba? Kapag tayo nagpipicture, nagpo-post sa social media, sasabihin natin, balang araw, babalikan ko itong mga nakalagay dito, di ba? At ngayon ko naalala yung sinabi mo nung tayo nasa Italy. Na ano yun? Sabi mo, nagtataka naman ako sa inyong dalawang mag-asawa. Mm-mm. Ang mga kakilala kong nagtutur ng mag-asawa sa ibang lugar, Mm-mm. picture ng picture. Mm-mm. Kayong dalawa, hindi kayo mahilig Oo, mag-picture. pero nasagot ko na yun eh. Nasagot mo na nga. Pero at least naalala ko ngayon. Hindi, nasagot ko na yun. Ano? Hindi doon sa sagot mo. Ano ba sinagot mo? Ha? Ano sagot mo? Iniisip ko, sabi ko, siguro talaga ayaw mo maalala. Hindi naman. Naku. Father. Good evening, Ate Juliet Garcia Roque. Kamusta ang iyong mini karinderya restaurant na ba? Ayan, si Ate Juliet. Wow. Ayan. Babalikan kita doon. Hindi yun, Father, kasi hindi lang kami... Pangit naman nung babalikan mo ako. Hindi, babalikan ko Sabihin, kami gagatian. kinabi ko. Baka sabihin ni Mayor, iniiwasan ko eh. Hindi ba ganon? Hindi. Hindi sa ganung bagay namin kasi gustong maalala yung ano ba, titingin sa picture. Anong ginagawa ko? Limot mo na. Ano ginagawa ko dito? Di ba? At least yung sa amin, kung gusto namin maalala na napunta namin isang lugar, meron kaming nakita. Kaya may magnet yung rep namin, nagpunta kami dyan. It's not about the picture. Kung ano yung nanggaling doon. Oo, yung sabi nyo, ito nga, biling ko nga ito eh. Pagtawaran pa ako, ayaw ko pagbigyan ng tindere, ganon. Mga tipo ganun. Talaga. Sabi tuloy ni Doña Opel, sabi niya, I will never leave you. Yun din sinabi ko kay Tricia. I will never forsake you. Yun daw sabi ni Lord. Yun din na sinabi ko kay Tricia. Kaya lang, problema, hindi ako pinabubuksan ng pinto. Hindi nga ako iniiwan. Ayaw naman pagbuksan ng pinto. Sabi mo naman, hindi mo iiwan. Pwedeng nasa labas ka ng pinto. Hindi, paano niya mapapatunayan, hindi mo nga siya iiwan kung nandun ka sa loob. Ikaw naman, Father. Hindi naman sa ganun. Anyway, moving forward. Forward agad. Hindi kasi Father, ang nakakatuwa, yung after nung makita natin na ang Panginoon ay hindi nakakalimot kahit sa pinakamababang estado natin, yung kahit na tayo nasa kahihiyan, hindi niya tayo iniiwan. Maganda yung susunod. Kaya talaga. Ito yung gusto mo nang basahin kanina. Yung nakalipas. Yan. Sige nga, babasahin nga po natin yan. 12 talata ng 6 na kabanata, aklat ng Deuteronomio po. Huwag na huwag ninyong kalilimutan ng Panginoon na naglabas sa inyo sa Ehipto, sa bayan ng pagkaalipin. Ayan, di ba? So binabanggit sa atin dito
yung content. No? Yes. Hindi lang basta wag kalimutan si Lord. Yes. Nakasama doon kung ano ba yung ginawa niya para sa atin. Siya yung naglabas sa atin sa Ehipto, sa kalibutan. At yun yung kalaki-laking utang na loob natin sa Kanya. Yes. No? At kasi Father, yung ginawang pagsasalba ng Panginoon sa Mhm. kanila o sa atin mula sa pagkakagiging alipin sa Ehipto. Ano yan, Father eh? It goes beyond time. Ibig sabihin, kahit mawala na tayo sa lupang ito, hindi pa rin niya tayo nakakalimutan dahil gusto pa rin niya tayong isama hanggang sa Mhm. kalangitan. Totoo yan. Diba? Mhm. So, Kaya makita natin talaga dito yung kagustuhan ng Panginoon na tayo maging bahagi niya. No? Pero dapat ng Father, lagi natin yung inaalala. Huwag nating kakalimutan kung ano yung malaking bagay na nagawa sa atin ng Panginoon. Maaring sa atin, no, sa ating mga personal na buhay sa ngayon, meron masasabi kayong o tayo na malaking nagawa ang Diyos na bagay sa ating buhay. Yun ang hindi natin dapat kalimutan. Totoo yun. No? Kung tutuusin, yun nga po yung mga binabalik-balikan ng maraming mga tao Yes. nung kaya sila naririyan pa rin. No? Kumakapit, naglilingkod sa Panginoon. No? Kasi daw, hindi nila kinalilimutan yung pagkakataon na nung sila'y nasa kagipitan, hindi sila iniwan. Yes. At marami tayong nakikita, di ba? Marami tayong nakikitang memes sa social media ngayon. Sabi, there are two people na dapat na hindi mo kalimutan. Sabi, yung May kasama utang mo. sa'yo. Di ba yan? May utang, si Tita Remy, tahimik kayo na may utang, di ba? Biro lang. Yung yung taong kasama mo nung ikaw ay Yung ikaw yung gipit na gipit na gipit. sinamahan ka. Oo, di ka iniwan. Oo. Pangalawa ay yung taong kasama mo nung ikaw din ay naging matagumpay. Mhm. Kasi kung ikaw ay naging matagumpay na yung dalawang uri ng tao na yun ang kasama mo, Father, how much more yung naging dahilan ng tagumpay mo, dapat hindi mo rin kalimutan. So Mhm. tatlo dapat. Si Lord yung isa. Never mo kakalimutan kasi never kang magtatagumpay kung wala si Lord. Yes, tama. Diba? Mhm. Amen. Sabi nga Tita Cora. At tayo mong gumamaya, Tita Cora. So, yan. So, tingnan nga natin yung susunod. Merong pang binabanggit sa atin San na, Pablo na to. hindi. Hindi naman San Pablo sumulat yan. Hindi ba to? Oh. So, merong isang aklat, no, isang sulat doon sa Bagong Tipan na wala pong itinala sa atin kung sino yung gumawa, no? Hindi ko kasi maalala mo. Oo, pero may binabanggit po sa atin itong maganda tungkol sa pag-alala rin, no? Na matagpuan po natin sa 13 kabanata ng sulat sa mga Hebreo at babasahin po sa atin ngayon yung 7 talata. Sister Jean. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. No? So binabanggit sa atin, alalahanin daw yung mga pinuno. Yes. No, kasi minsan kala natin yung mga pinuno nariyan lang para mag-utos, no, nariyan para bang iparamdam lang yung kanilang kapangyarihan. Pero maliwanag dito, alalahanin daw yung mga pinuno kasi sila yung mga nagturo. Nagturo kasi 'di ba ganun yung pinuno sabi nga leader, doon tayo pupunta, sunod tayo lahat doon. Siya nagtuturo sa atin. Hindi lang ng daan. Tama. Siya nagtuturo paano pumunta doon sa daan. Pero Father, maganda rin. Mhm. Yung mga leader na nagpahamak sa'yo, tandaan mo rin, huwag mong kakalimutan. Para pag nagkaroon ng pagkakataon, huwag mo nang uulitin. Okay. Ibig sabihin, hindi mo na gagawin din. Oo, gawin din. O huwag Diba? mong gawin para hindi matutunan. Para hindi maulit. Yeah. Hindi maligaw yung iba, hindi mahirapan yung iba. Kaya mahalaga ang alaala, Father. Mhm. Dapat natin laging inaalala lahat ng bagay na nangyari sa atin, no? Maganda o hindi maganda. Pag magandang alaala mo, good, masaya ka. Pagka ang inaalala mo ay bagay na nakasakit sa'yo, nagpaluha sa'yo, nagpahirap sa'yo,
maaalala mo yung lesson na natutunan mo doon sa Yes. pagkakataon nito. Totoo yan, no? Actually, may sasabihin si Brother Daniel. Siguro po, familiar, gasgas. Gasgas na siguro sa amin tong verse na to. Common of Pastors, Father daw, tama po. Mhm. Eh, siguro po, maganda rin pag nilayan pa kung pagkapatuloy natin yung chapter na Pagbasa. yun, yung pagbasa. Sinabi rin po dito na yun nga, kung sino si Jesucristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Yun. Paulit-ulit na dasal yun sa tuwing umaga sa amin, tuwing may piyesta o pag-alaala sa mga santo na naging pastor, Pari. pari, o mga obispo. Mhm. Siguro maganda lang, Father, na na-realize ko ngayon na bakit nga ba tayo kailangan umalala? Ano bang ginagawa ng pag-alaala? Pagdadala lang ba ng mga magagandang memorya, mga nakaraan? Ngayon, dito, Father, parang sinabi na rin na na makakatulong yung pag-alaala para hindi ka matangay Yan. sa mga nangyayari ngayon. Yes. Yun, kumbaga, kunwari may pinagadaanan ka ngayon. Maganda na alalahanin mo yung mga nangyari dati. Yun. Sinabi rin sa amin yun dati na alalahanin mo lang. Kunwari, sa amin mga seminarista, madalas sasabihin, kung pag nalulungkot ka na, pag ayaw mo na sa seminaryo, alalahanin mo, bakit ka pumunta dito? Bakit ka pumasok? Bakit ka nagsimula? Ayun lang po. Alahanin mo raw, bakit kayo naging magkasama ni Mayor? Wala akong maalala. Malalala. Wala akong Talaga ayaw na tandaan, oh. Oh, talaga. Ay, by the way, shout out kayo sa iyo, Sister Anna Marin. Blessed evening Hello, ka, Sister. Father Jojo, Kuya Pip, sa lahat ng kaverbong natin. Si Sally Dolaca, good evening. At yung inaanak ko, si Ate Mary Jane Molino, nanonood. Kasama si Kuya Roger. Hello, good evening. Yeah. Good afternoon sa inyo dyan. Yan, no? So, maganda yung mga sinasabi niyo tungkol sa alaala. At alam niyo, yan din yung isa sa mga, matutusin practical yung alaala eh. Yes. Diba? Halimbawa, meron kang peklat. Diba? Uy. O kasi napaso ka, kasi hindi ka sumunod na sabihin pagka humawa ka dyan sa apoy, mapapaso ka. Diba? Dahil nandun yun, naalala mo lagi, hindi ka nahawak doon. Pero pagka walang tanda, ano ba, yun yung sabi yung mga matatanda, di ba? So yung matanda, marami kasi sila nang natandaan na mga aral sa buhay. Kaya alam na nila kung ano yung mga pipiliin, ano yung mga iiwasan. No? Kapag tinanggal natin yung alaala natin, mawawala yung mga natutunan natin dati. Minsan kasi niisip natin, tatandaan na gusto natin, di ba, may pangit na karanasan. Sana malimutan ko na to, no? Makalimutan ko na, no? Makalimutan ko na ng lahat. Eh, pag tinanggal yung alaala, lahat yun. Hindi pwedeng yung pangit lang, no? Kaya pagka hindi mo na rin nakilala yung asawa mo, tanong ko na lang bakit? Kasama ba siya sa pangit mong karanasan o nadamay lang dahil ba't kayo nagtawa na kayo no? Pero yun po ibig sabihin doon, no? Pagka sinabi natin na makalimot sana tayo, hindi po yung mapipili kung ano lang yung pangit. Sama po lahat doon, pati yung mabuti. No? Kaya po yung alaala talaga ay biyaya po yung binigay sa atin. No? Hindi po natin dapat na iwasan o itakwil. No? Pero Father, yung kasing yung iba na sinasabi nila na gusto ko nang makalimutan, siguro isang masamang alaala. Ang magandang mangyari, in time makakalimutan mo din yung experience na masakit na nadulot sa iyo yung alaala na yun eh. Pero mahalaga doon, pag binabalik-balikan mo, mayroon kang natutunan. Bakit ba ako nadapa sa pagkakataon yun? Bakit ba nalugmok ako? Ba't ako malungkot sa pagkakataon na yun? So, pagdating ng panahon, ay kaya pala. So, dapat iwasan ko na para hindi ako maulit doon. Diba? May mga bagay talagang hindi natin pwedeng talagang alisin sa ating alaala. Lalo na yung mga trauma.
Diba? Pero kailangan lang natin, yun ay lampasan. No? Sa pamagitan ng, yun nga, ng bigyan natin ng panahon na yun ay lumipas, bigyan natin ng panahon at hanapin yung mas malalim na dahilan, bakit nangyari, para alam na natin paano natin hahawakan o paano natin tayo gagalaw pag nangyari ulit yung ganong pagkakataon. Tama yun, no? So, yan po, no? May tinuturo sa ating yung alaala at ang pinakamarami dyan ay tungkol sa pagtanda ng mga aral sa buhay, di ba? Yes. So, yan po. Itong huling dalawa nating pag-uusapan ay may malaking kaugnayan doon sa mga tagpo sa buhay ng ating Panginoon, no? Nasimulan lang natin doon sa medyo mas huli, no? Mhm. Ika-23 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ito po ay doon sa tagpo, doon sa krus, nakapako na si Jesus. So, may binabanggit po rito, babasahin sa atin ni Ma'am Jo, ika-42 at ika-43 talata. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yan. Gusto mo bang marinig yun? Oo Sasama naman. kita ngayon sa paraiso. Oo naman. Ngayon, Ngayon? Oo naman. Kung kailangan na ako nun, Ngayon. wala naman makakapagpigil nun o makakapagsabi nun. Si Lord lang. Diba? Pero gusto kong sabihin sa'yo, sa estado ng buhay ko ngayon na napangasawa ko si Mayor, para na akong may peace of heaven on earth. Bawing-bawi Bawing-bawi talaga. No? Basagin natin mamaya. Hindi, loko lang. Ano po, no? Napakaganda po nito kasi isa po to dun sa mga kadalasan din nagiging sakit ng marami. Yan. No, 'di ba yung sabi kasi sa atin nung magnanakaw, alalahan mo ako Panginoon pag naghahari ka na. Marami kasi sa atin kapag yung nandun na sa karanasan ng naghahari, yung matagumpay na, kapangyarihan na, mayaman na, nakakalimutan na yung iba. No? Kaya sabi sa atin, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. No? Eh, sabi ni Lord, Hindi Di kita ngayon pa lang. malilimutan, no? Ngayon pa nga lang, diba? sasama na kita. So yan po, no? Kita niyo po, yung alaala, napakaraming itinuturo sa atin, no? Maraming ipinaalala, marami pa rin bagong itinuturo. Tama. Mhm. Hindi kaya nag-bargain, Father, yung magnanakaw. Hmm? Lord, pwede maya-maya muna ng konti. Hindi pa dumarating yung dalaw ko eh. Hindi. Walang ganon doon, no? Pero, iba, papipiliin ka ganon. Ano ba, sasama ka ba talaga? Hindi, may iwan ka na. Pero Father, maraming ganyan sa buhay. Ano, sasama ka ba? Pupunta tayo ng ano? 5 minutes na lang, 5 minutes. Pamili ka, ngayon na, di ba? Pag tinanong ka ni Lord na gano'n, ano kaya sasagot mo? Okay, ikaw ka verbum, kung tanungin ka ni Lord, ano, sama ka na ba? Sasama ka ba? Pag nilayan na yun, sandali lang. Dito, merong inaano, may nag-iintay na sagot. No? So, ano po, no, yun po yung isa. Tapos yung kahuli-hulihan po natin, ano, may binabanggit sa atin dito na sinabi naman ng Panginoon doon sa huling hapunan. Ito madalas nating marinig pagka Yes. nagsisimba tayo. Kung nagsisimba, maaalala niyo to. Oo. So, na matatagpuan po, atras lang tayo ng isang kabanata mula doon sa kanina, ika-22 kabanata, babasahin ka 11 na talata. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yan, di ba? Alaala sa akin. No? Yes. Pag-alala, ibig sabihin, gusto ng Panginoon, meron tayong palagiang magpapaalala sa Kanya. No? Ayaw niya na aalis siya sa atin, tapos wala man lang siya maiiwan. Gusto niya lagi natin siyang naalala
At siya mismo yung nagsasabi kung paano siya maalala. Yes. Kaya kapag tayo nagsisimba, tayo ay umaalala sa Panginoon at sa kanyang mga ginawa sa atin. No? Kaya nga sabi nila, tayo mga Kristiyano, tayo yung mga nagdiriwang sa ating mga alaala. Kaya doon nga lang sa mga dasal natin, no? Lagi sinasabi, alalahanin mo yung dati, yung ngayon, yung mahaba luhod, di ba? Sabi doon, alalahanin mo yung simbahan, alalahanin mo rin mga kapatid namin yung Mao. No, lahat alala yan. Ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Tama. No, lagi nandun yung alaala na hindi natin tinatanggal yan. At ang maganda sa atin, yung alaala natin, buhay. Dahil kapag sinasariwa natin yung alaala ng Panginoon, ang kanyang ginawa, nabubuhay ang Panginoon sa piling natin. Totoo naman, Father. At maganda rin, Father, na yung mensahe ng huling ating binasa, no? Ang sabi niya, gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang sinabi ng Panginoon po doon, mga ka-verbum, ay gawin din nating magbahagi sa iba. Dahil yung pagbabahagi sa iba, katulad ng ginawa ng Panginoon, binahagi niya yung buhay niya sa atin, binahagi niya yung kaligtasan sa atin. Dapat tayo rin ay maging kabahagi by giving ourselves sa iba. Magbigay tayo sa iba. Hindi lang po tuwing Pasko, no? Hindi lang tuwing mahal na araw. Sa araw-araw pwede natin gawing maging alalahanin yung ginawa ng Panginoon. Yes, maging blessing tayo sa iba. Yes, kapag ginagawa natin yon, naaalala rin ng iba ang Panginoon dahil sa atin. Amen. So, yun. Shout out muna muli kay ito si Christoph, shout out daw. Kuya Dan, sabi niya, Kuya Dan, shout out. Yan. Hello Christoph, namimiss ka na namin. Ganun din, sabi niya, may mga bagay din daw na inaalala. Katulad ng, ayun, inaalala daw kayo ni Christoph, mga titas. Miss you all po. See you all soon. Ayan. Ayan. So, baka si Dan. Si Dan yan. Naaalala. Baka may shout out pa din yan. Siyempre, inaalala ko po yung mga pamilya ko po, nanonood po sana, yung nanay at tatay ko ngayon. Saka po si Lolo na nasa Bulacan po ngayon. Siyempre, yung mga kaklase ko po sa San Carlos, D1 class of St. Teresa of Lisieux. Kasama po ang aming formators, Father J.B. Zuniga, Father Don Saldivar, at aming rector, Father Rolly Garcia. Yun po. So, Father, baka may naalala ka pang batiin. May naalala ka pang babatiin. Wala naman sila. Shout sa housemates. Mas marami sila eh. Baka may babatiin ng housemates. Welcome back po kay Doktora. Yeah, na-miss ko na eh. Yan. Tita Relly, baka may babatiin ka. Yung mga tao. Anyway, maraming salamat, Father. Paano pwede humingi ng final blessing para makapagtrabaho ng mga tao at Tita Relly? Diba? Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Manaming pagmahal. Nagpapasalamat kami sa iyo sa iyong kabutihan sa amin. Sa palagian mong pag-alala sa amin. Sa pagbibigay mo ng iyong mga biyaya sa amin. Na ibinubuhos mo ng walang halong pagmamaramot araw-araw. Hinihiling namin, Panginoon, na kami rin nawa ay maging tulad mo sa pag-alala namin sa isa't isa palagian, sa pag-alala namin na dapat naming gawa ng kabutihan ng bawat isa, sa pag-alala namin na kapag inaalala ka namin at ipinaaalala sa iba, lalo na sa pamamagitan ng aming mga gawa, ikaw ay higit na nagiging buhay sa aming buhay. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa iyo rin. Walain kayo na ating mapagmahal at buting Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat, housemates, sa aming mga kasama sa kanilang tanan. Daniel, thank you. Father Jojo, salamat. Kanina sabi natin, di ba? We can make or we can, sabi ni Father, we can build the memories of the future o ang alaala ng panginaharap
sa paggawa ng mabuti sa kasalukuyan, pagsama sa mga mabubuting tao, at maging biyaya tayo sa ibang tao. At lagi niyo pong tatandaan, we bring God closer to you and we bring you closer to God. Happy weekend, good night, and God bless po sa ating lahat.